Kumusta kayong lahat? Ipapasilip ko lang sa inyo yung aking bagong gawa na kalan. So ito yun. Kung mapapansin nyo, halos hindi makita yung ating pinaka nozzle. Nasa pinakailalim kasi. Napakababa kasi ng ating nozzle kaya halos hindi makita. Yan ay wala pang 1 inch. Napakababa niyan ng nozzle na yan. Ang kanyang setting, nilagay ko lang muna sa yan. Nasa 1.5 ang ating setting dyan. Okay, so aninag kaagad natin yung blue flame. Ayan, iyon ang ating nozzle. Napakababa niyan. Wala pang 1 inch ang taas ng ating nozzle. Then yung ating chamber, ang taas niyan ay 3 inches. So ayan ang kanyang performance. Pwede sigurong pang-inin yung ganyang klaseng apoy. Or pwede pa nating hinaan ng konti. So ayan ang performance niya sa sa 1.5. Ilagay pa natin sa kalahati. Kalahati pa ibawas natin. So ayan ay nasa isang ano na lang. Ang setting niya ay sa number 1. Ayan, medyo visible na yung ating yung ating nozzle. Ayan siya. Napakababa niyan. Ayan napakababa ng ating nozzle. Wala pang 1 inch ang ating nozzle. Halos nakahalik na yung halos kalahati na ng ating langis yung nasa level ng ating nozzle. Kasi nga wala pa siyang 1 inch. Talagang super baba niyan. Okay, so sa palagay ko yan ay pwedeng pang-inin na siguro. Okay, so kung tatasan natin yung ating blower, lagay natin sa number 3. Okay, so medyo umugong na. So yan ang naging performance niya. Napakalinaw ng kanyang pagkasul. Talagang asul na asul yung kanyang output. Napakatingkad ng pagkasul. Okay, so yan ang bago kong nozzle na ginawa sa setting na number 3. Ngayon ilagay na natin sa kalahati. Yan, kalahati ng ating blower. Yan, nag-angatan na yung ating blue flame. Lampasan na sa ating chamber. Yan Tapos ang binabaybay yung background ko nga pala puro mga kalan yun. Pinasilip ko lang itong bago kong gawang nozzle kasi sobrang baba niya. So asul na napakatingkad ng pagka-asul ang kanyang output. Lampasan na sa ating chamber. Okay, so siya ay nasa setting na kalahati. So yun ang kanyang output. Yan, lampasan halos mga 6 inches ang tinataas niya mula sa ating chamber. Lagay natin sa itodo na natin. Balik lang ng konti Ayan. Okay, nung itinodo natin, ayan ang kanyang naging performance. Talagang bumibirit na siya. Talagang lumakas na yung ating yung ating apoy. Okay, so yan ang kanyang performance. Talagang asul na asul siya. Grabe sa pagka-asul. Lampasan sa ating chamber Siya nga pala yung aking chamber dyan ay double double chamber yan. Yung nasa loob ay GI pipe na 3.5. Tapos yung labas ng ating chamber naman, yan ay mga angle bar na pinagtagpi-tagpi ko lang yan, nakapaikot.
Bali 4 inches yung outside na sukat ng ating ng ating pangalawang chamber. Okay, subukan nating salangan, tingnan natin kung anong makikita nating performance ng apoy nito pag may nakasalang na kaserola. Ayusin ko lang. Okay, so lampasan din sa kaserola natin. Napakaliwanag dito sa amin ngayon. Okay, so yan ang kanyang performance. Asul na asul din ang output natin. Wala kang makitang kulay orange. Napakaganda ng kanyang apoy na binibigay. Okay, so hindi ko pa nagagawan to ng sarili niyang housing, yung nozzle na ito. Gagawan ko siya ng sarili niyang chamber. Tinesting ko lang kung uubra dito kasi masyado mababa siya. Halos hindi natin makita yung ating nozzle kanina kasi nga siya ay less than 1 inch. Napakababa ng ating nozzle na yan. So po pwede rin pala siyang gumana sa matataas na mga chamber. Ayan ang kanyang output, talagang asul na asul. Lampasan sa kaserola natin yung ating apoy. Sobrang liwanag lang kaya hindi natin masyado maaninag yung kanyang apoy. Pero kung nandito kayo sa lugar ko, talagang makikita nyo napakatingkad ng pagkaasul yan. Okay, tignan natin yung puwersa ng kulo nito, kung gaano kalakas siya magpakulo. Lampasan talaga yun. At wala tayong makikitang uling na output sa kanya. Malinis yung ating kaserola. Okay, tignan natin yung kulo kung gaano siya kalakas magpakulo. Yan, bulwakan din kasi simula lang magpakulo niya, kasi simula lang kasi yan, lalong nagbubulwakan na. Yan. Okay, so effective yung aking ginawang nozzle. Less than 1 inch ang sukat niyan. Okay, so hinaan natin. Lagyan natin sa kalahati. Okay, pagkakalahati, yan ang kanyang performance. Blue flame pa rin yung kanyang output. Kalahati yan. Yan, against the light na ako Talaga napakaliwanag ngayon dito sa amin. Buhay na buhay pa yung ating blue flame. Halos wala tayong orange na makikita dyan, maski hinahangin siya. Okay, hinaan pa natin. Tingnan natin. Lagyan na natin sa dulo ng number 2. Sa dulo ng number 2, yan. Buhay pa rin siya. Stable pa rin yung kanyang blue flame. Okay, so ilagay pa natin sa dulo ng number 1. Tingnan natin kung kaya pang pahinaan ito. Nang may nakasalang, ayan, dulo ng number 1. Okay, sa dulo ng number 1, wala na talagang kabuhay-buhay yung ating, wala na kaingay-ingay yung ating blower. Pero naikot pa rin siya yan. Dahan-dahan na nga lang. Sa dulo ng number 1 yan. Yan ang bilis ng kanyang blower. Ngayon yung apoy naman natin, halos hindi na masyado makita, malalim kasi.
So yan ang performance niya sa dulo ng number 1. Pero diretso pa rin. Meron pa rin siyang blue flame na nire-release. So pwede na sigurong pang-inin yan pagka magsasaing tayo. So yan ang performance ng bago kong nozzle. Pinasilip ko lang sa inyo. So nasa setting yan na number 1. Ang takbo ng ating ayan, ganyan lang katulin yung takbo ng ating pinaka blower. Yun ang kanyang performance. May kaunting blue flame pa rin, pero hindi siya namamatay, stable pa rin siya. Okay, so lalakasan ulit natin para magkabuhay naman. Lagyan natin sa maximum. Ayan, bumuluwak na ulit ang ating ang ating apoy. Ilagay natin sa maximum. Ayan, lampasan sa kaserola natin nung ilagay natin sa maximum. So yung ganitong klase ng nozzle ay pwedeng hinaan, pwedeng palakasin. Ayan, sakop niya lahat ng buong kaserola nung nilagay natin sa maximum. Okay, so hanggang dito na lamang muna uli. At maraming salamat sa pagsama. Ang lakas din ng performance ng aking nozzle na less than 1 inch. Napakababa. Ayan, talagang birit na siya. Lampasan sa ano natin, halos maabot yung ating handle. So hindi ko na gaano katatagalan to, baka masunog yung aking handle. Hanggang dito na lamang muna uli. Maraming salamat. Until then. Grabe sa lakas. Abot yung handle natin, kaya papatayin ko na ito. Thank you so much sa mga bagong subscribers.